You never help around the house. You're so lazy. Ang magiging defense mechanism ng lalaki is, ikaw nga, ganito eh. I feel so tired and burned out. I'm helpless. And I just need you to comfort me. I was never your partner. Ayun! I'm just your wife. Yun. Di mo ako nare-respeto. Grabe, no? Sa business, ikaw ang CEO. Decision maker, visionary, leader. Pero pag uwi mo biglang, pakitapan nga yung basura? Or pakilaban nga yung brief ko? Hello mga kakuda! Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2! Kung saan lahat ng bawal pag-usapan ay lalo nating pag-uusapan! I am Cheryl, mom, entrepreneur, and a certified overthinker. And I'm Saraya, Cheryl's new co-host and kakuda. I'm a business psychology and shadow work coach and minsan human emotional support ng mga pagod na maging girl boss kagaya nitong si Cheryl. At Kami ang magkaibigan, madaming opinyon, kahit di tinatanong. Grabe no, sa business, ikaw ang CEO, leader, visionary, ikaw din yung de-decide. Pero pag uwi mo ng bahay, biglang, Bakit wala pang ulam? Ba't di ka pa nagluluto? As if yung value mo sa bahay ay nami-measure sa kung nakapagluto ka na. So welcome mga kakuda, this episode is for every woman who's killing it sa negosyo and sa work, pero feeling invisible sa bahay. Or yung mga tipong CEO sa business, pero alipin sa relasyon. Ouch! So today we're gonna unpack what we call invisible labor. O, di ba? Bakit ang daming babae ang napapagod silently and what you can do about it? Kasi kahit CEO ka, you also deserve na magkaroon naman ng peace and rest sa bahay mo. So let's define what invisible labor is. So invisible labor is all the emotional, mental, and logistical work you do that nobody sees but everybody expects. Oo, yung ikaw yung unang nagsusorry kahit hindi ko yung may mali. Pero ginagawa mo lahat. Ikaw nag-aalala sa groceries. Ikaw nagpa-plan ng birthday party. Ikaw lahat. Pero wala Tuition, Yan, pati financial, emotional needs ng partner, lahat. And add to that, kung business owner ka, yung mga listeners natin na CEO, business owner, di ba, freelancer, or kahit working moms, hindi lang yun yung role mo. Bukod sa nanay, asawa, ikaw din, minsan ikaw yung therapist, ikaw yung planner, emotional shock absorber, schedule manager, habang nagpipitch ka sa client sa Zoom or nagzo-Zoom meeting. Grabe, daming ginagawa. And sa Filipino culture natin, pag babae ka, parang dapat ikaw yung mag-a-adjust. We were trained to care, self-abandon, in the name of being strong. Correct. Ang laki ng disconnect minsan, no, sa office or sa online business, if you're an online seller, tawag sa'yo, ma'am. Pero pag sa bahay, anong ulam? Cook lang. So, di ba parang feel mo pag CEO ka, you're commanding clients. Pero pagdating sa bahay, kailangan pa rin humingi ng respeto sa kanila. Sa clients mo, sa workplace mo, sa staff mo, nirerespeto ka. Sa bahay, hindi. Tapos, when you ask for respect, ikaw yung masama. Bad mom, bad wife, ganun. Yun, may nararamdaman kang guilt kasi babae ka. So, dapat sa isip mo, kayanin mo lahat. At ito pa yung hinaing ng karamihan ng mga nakakausap kong kababaihan, not just in business, but kahit na stay-at-home mom lang. No space to rest kasi ikaw ang dapat matatag bilang nanay. Kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin magluto, maglinis, makinig, umunawa, rinse and repeat. Yeah, and what's worse is, when your business is seen as a hobby, na parang hindi valid yung ginagawa mo or yung pagod mo, parang naglalaro ka lang, you earn, pero you're still expected to do everything else. Parang sinasabi nila, nag-online selling ka lang naman or work from home ka lang naman. Nasa bahay ka lang. Hindi nila alam, mas nakakapagod nga yun kasi walang boundary yung work and yung chores and yung pagiging nanay, 'di ba? And ang nagiging side effect nun, kapag walang boundaries, nagkaka-burnout. So yung burnout kasi guys, hindi lang naman siya physical na, pagod ako, antok ako, or stressed ako. Yung emotional and mental exhaustion, that's also considered as burnout. And pag nag-build up yun kasi, pag nag-build up yung burnout, what's worse, it becomes resentment. So, di ba lately may nakita tayong post na ganyan. Parang na-burnout siya, nag-end up, nire-resent na niya yung work niya. Oo. Or, sisi niya yung work niya. yes. Or worse, you end up resenting motherhood. You end up resenting your business or even your partner. But in reality, it's really just burnout na nag-build up.
then papasok din yung self-doubt na parang, baka ako yung may mali or baka demanding ako. Oo, and parang andun din yung parang, bakit ganun? Ang powerful ko sa business, but powerless ako sa love. So parang nagkakaroon ka ng identity crisis. Parang naalala ko tuloy si Chris Aquino. Masingit ko lang. May interview siya, 'di ba? Sabi niya, sabi ni mom, yak talagang ginaya. Sabi ni mom, ang tali-talino ko, pero ang boba ko daw sa pag-ibig. Ganon. Ano? May parang ganong dissonance na, I'm this strong, independent career woman, but at home, parang di ako nirespeto. Ganon. Sa relationship or whatever. So, nagkakos yun ng identity crisis as well. And many women don't speak up dahil ayaw matawag na masungit or walang utang na loob or masyadong career woman. Oo nga, no? And yung silence na yon, like being afraid to speak up, hindi ka naman masasave nung silence mo eh. What it does, parang dinideepen niya lang yung mga wounds, yung mga emotion mo na nire-repress mo. And delikado yon kapag parang kinikimkim mo lang lahat, tas tinitiis mo, and you feel na hindi valid yung mga emotions mo ng pagod, ganyan. Yeah. Ayoko maging reklamador, pero hindi, may karapatan kang mapagod. So what can you do without losing your mind sa business or sa work mo? First is syempre awareness. Aminin mo muna sa sarili mo na hindi normal to. Hindi dahil kaya mo doesn't mean hindi ka pwedeng mapagod or ikaw dapat lahat. Hindi ibig sabihin na babae ka, ikaw na ang shock absorber ng buong bahay at ng buong pamilya mo. Correct. And bukod dun sa awareness, pag aware ka na, next natin na pwedeng gawin when you're experiencing this burnout is communication talaga with your partner. Pero take note hindi lang to basta task delegation na ikaw sa grocery, ako sa ganito. Ikaw sa paghatid sa kanila, ako sa pagsundo. Or worse, tulungan mo naman ako. Hindi ganun yung communication. Yung communication na sinasabi natin dito is more than just delegating a task. It is also expressing how you are currently feeling without blaming your partner or without victimizing yourself. So, example nun is you can say, I'm feeling overwhelmed and underappreciated. I feel tired, 'di ba? So, palagi mong sasabihin na kailangan nating mag-function as partners. Minsan, pwede mo ring sabihin na I feel like assistant na lang ako, ganun, or taga-ayos na lang ng problema. So, wag ka matakot na i-express yung nafe-feel mo. Pero don't blame the other party kasi minsan hindi lang talaga din sila aware. Kasi nga may expectation, may silent expectation na pag babae kinakaya lahat. Nakaka-relate ako dyan. Alam mo, nangyari yan sa amin nung early years ng marriage namin na, yun nga, nung hindi pa nagtitake off yung freelancing career ko. Tapos nasa bahay ako, work from home, tapos breastfeeding, nag-aalaga ng bata. And then, my husband works sa isang company. Tapos, parang for him, may times na feeling niya, siya lang yung maraming ginagawa. Na parang, galing ako sa work, pagod na ako, dapat ready na lahat. Parang hindi niya alam na ang hirap din naman na nasa bahay lang nag-aalaga ng bata. Kasi, mahirap talaga, ikaw ba naman 2 toddler yung alagaan mo. Tapos, nag-work ka pa. Tapos, ikaw pa maglilinis, ganyan. Kulang ka pa sa tulog. Kasi minsan puyat ka mag-breastfeed. Pero, in due time, na-resolve namin siya through communication na parang, sinabi ko, na feeling ko hindi mo ako na-appreciate. Na feeling ko, lahat ng ginagawa ko hindi enough na, hindi porket hindi ako yung nag-aakyat ng mas malaking pera. Hindi valid yung ginagawa ko. Yun nga, buti na lang, naging maayos. Kasi, if yung partner mo hindi nakikinig, talagang hindi siya maayos. So, para sa amin, ang ginawa namin, pinag-usapan namin ng kalmado. Hindi yung habang galit, nagsasalubong yung galit namin. And, yun, para hindi rin mag-away, dapat yung isa hindi defensive. Napaka-important nun yung emotional state when you decide to talk to your partner. So, wag kang makikipag-usap sa partner mo nang galit ka pa, highly emotional, oo. If possible, pahinga muna or wag muna kayo mag-usap. Then, pag pareho na kayong kalmado, pwede ba tayong mag-usap? Ganon. And then, just tell him honestly how you feel and use statements like, I feel. Hindi yung you never. You never help me around the house. Or yung anong movie ba yun? Yung kay Sharon Cuneta ba yun? Yung, I'm not your wife. Madrasta. I'm just your partner. Mga ganun. I was never your partner. Ayun. I'm just your wife. Yun. Hindi mo ako nare-respeto. Kabisado. Yun, mali pala ako dun. So, wag nang ganun. Kasi pagka you say you,
you never help around the house. You're so lazy. 'Di ba? Ang magiging defense mechanism ng lalaki is, ikaw nga ganito eh. Kasi it will really trigger a defense mechanism. But if you say, I feel unappreciated, I feel tired, I feel burned out, can you help me? Ma-activate nun yung, ito medyo may psychology kasama. Ma-activate nun yung parang hero response ng lalaki. Pag sinabi mong, can you help me? Parang men want to feel that they're needed. Hindi yung they're nagged. So, wag kayong mag-nag, but make them feel that you need them. And that will soften the man. Sa mga kakuda, magpabebe daw kayo. Oo, yung parang, I feel so tired and burned out. I'm helpless. And I just need you to comfort me. Charot. Hindi, parang I just need you around the house more. Can you do that? Can you do that for me? Yung, alam ko it's hard, lalo na if you've been so used to the dynamic na parang nagging or parang telling each other kung ano yung faults ng isa't isa. But, just do it like an experiment. Like, isantabi nyo muna yung ego and pride and then act like a scientist. Like, experiment. Kasi if nothing has worked before, then just try new things as an experiment. So, what if medyo lambingin ko nga yung pagsabi? Then if it still doesn't work, ibang usapan na yun, di ba? Pero yun nga, very important the emotional state, pag-usapan ng kalmado, and then say, I feel, instead of you never, para hindi sila defensive. And then, ito lagi ko sinasabi sa mga clients ko with marriage issues, na you are one team. Always remember that you're one team. Kahit na naiinis kayo sa isa't isa, at the end of the day, you are a team. So, let's say may nararamdaman yung wife mo, just remember na kakampi ko pa rin to. Kahit sabihin niyang, ang tamad-tamad mo, ganyan-ganyan. Meron niyang gustong sabihin lang na I need something. Hindi niya minimin yun. Diba? Nararanasan mo yun, diba? Oo. Minsan kayo ni Denver, you end up saying things na you don't mean. Oo, totoo. But in reality, it's just a cry for help. But if you remember, at the end of the day, you're one team, hindi dapat kami, okay lang magalit, okay lang mag-express ng disappointment, but always remember, hindi mo kaaway ang asawa mo, hindi mo siya kalaban. At the end of the day, paano kami magiging team uli? So when you say team, it means you delegate responsibilities, like who's gonna help with the homework ng kids, who's gonna do this certain chore, sino maghuhugas, ikaw magluto, ako maghugas. 'Di ba? Kasi at the end of the day, hindi to charity, hindi to babae dapat lahat dahil nanay ka. It's a shared responsibility. Marriage, parenthood is a shared responsibility and hindi yan team kung isa lang gumagawa. Ano yung babae? Team leader. Lagi na lang. Tsaka set clear boundaries, lalo na pag galing ka sa work or sa after mo sa business mo, ganyan, na keep in mind na hindi lahat ikaw yung maglulutas ng problema. Hindi lahat ikaw yung tagalutas. Sometimes you need just 1 hour for yourself na you can communicate sa partner mo na, okay lang ba na I need 1 hour lang ng katahimikan? Ikaw muna sa mga bata. Kasi ako ginagawa ko yun eh. Like nung na-practice ko na mag-meditate. Although hindi naman everyday, pero may mga times talaga na kailangan ko ng silence, kailangan ko mag-meditate. Kino-communicate ko na, even sa kids, sinasabi ko na, guys, don't knock muna on the door unless you're bleeding or may na-aksidente. Nakikinig naman sila kasi ang bata, pwede nyo rin naman i-train yan. And then, yung husband din, pwede nyo sabihin na, pwede ba muna ako, kahit 30 minutes lang na katahimikan, tulala lang muna ako. Basta ma-communicate mo lang, hindi kailangan i-demand mo. Yes. No demands. Huwag ka mag-guilty when you want to ask for rest from either your spouse or your children. Kasi they would really give it to you pagka naging clear ka sa kanila and nasasanay silang lalo na the kids, when they're used to seeing you also respect yourself and take care of yourself, sila na mismo yung mag-aano na ay, nag-work si mama, wag muna nating istorbohin. Kesa yung sinasanay mo sila na nagbabarge in lang anytime, diba? Ako, when I'm coaching a client, before we start with the coaching, I always ask the client, are you in a distraction-free area? I tell the client in advance, please tell your kids not to disturb you for at least 2 hours. Tell your husband, or is there a caretaker for the kids who can take them? Pag may anak yung client ko. Kasi minsan nakakalimutan nila. And then biglang may madidistract. And then, sabi ko sa client, remember, these 2 hours are your sacred time for yourself, diba? So, make sure na ipiprepare mo rin sila in advance na, can dalin sa biyanan or sa nanay, can you take care of the kids? Kasi this is sacred time for you, na ito na lang yung time mo to reflect or, to rest, ganyan. And
yung don't feel guilty about it, na wala kang kwentang nanay, 2 hours lang yan, diba? Speaking of yung time for yourself, reclaim mo yung rituals mo. Very important sa atin, especially moms, working moms, business women, may self-care rituals ka. So, hindi naman siya kailangang grand gesture na magta-travel ka or magpapasalon ka, magpapaspa ka. Sometimes, even a short 10-minute walk, di ba, maglakad ka lang sa labas, kung may nature, kung may park, or kung mahilig ka magkape, inom ka lang ng kape in silence. Yung iba na mahilig mag-journal ka habang may soft music playing in the background. Yun na yung recharge mo eh. So, parang kotse, di ba? Yung kotse, every 5,000 kilometers, pinapa-change oil mo, pinapa-tune up mo. Pero bakit yung katawan natin, feeling natin superwoman tayo na kahit walang pahinga, okay lang, di ba? Correct. O yan, mga kakuda, narinig nyo. Self-care. Kailangan na yan, self-care. Hindi kayo selfish, hindi kayo masamang ina, asawa, or partner pag kinailangan nyo lang ng katahimikan or self-care. Tsaka ako, to be honest, tinamaan ako dyan kasi dati struggle ko yan. Struggle ko mag-ask for help. Parang nung nagkaroon ako ng pamilya, parang, hindi, kaya ko to lahat, kaya ko. Parang, yun na nga eh, as a business owner na kumikita ng pera, kayo, as a CEO, ask for help. May pambayad naman kayo ng helper, di ba? So, it's not bad to seek support or to ask for help from helpers. Like, kunyari, ang dami mong time na ubos sa pagtiklop ng damit. Eh, di kumuha ka ng helper para magtiklop ng damit, tsaka maglaba, and maglinis ang bahay nyo. Parang yung time na yon, it's either gumagawa ka ng pera or nagpapahinga ka. Correct. Or ask the kids to help. Yeah, hindi ka mahina pag humingi ka ng tulong. Lagi niyang tatandaan, mga kakuda, na asking for help is not a sign of weakness. Matalino ka pag marunong ka humingi ng tulong. Yeah, and make your money work for you. May pambayad ka naman ng Correct. helper, diba? Ako, yan yung isa ko natutunan. Akala ko noon, pag nanay ka, dapat laging home-cooked meals, ganun. Pero nung naging single mother na ako, tapos may business ako, and then coach pa ako, na-realize ko that there are some things that I really have to delegate, like cooking. Kasi pagod na pagod ako magluto, mamamalengke ka pa, diba? So, nag-order na lang ako ng home-cooked meals from a neighbor. And then laundry, nagpapa-laundry na lang ako kasi napapagod ako magsampay, magtupi, diba? And then, ang balik sa akin nun is my time, my energy. Oo, nag-spend ako ng konti. Pero at least fresh ako for my kids and for myself, 'di ba? Hindi ko pinagpipilitan na kaya ko lahat dahil ay gusto ko kasi maganda yung pagkaka-handwash ng damit. I just let some things go. Right, tinamaan ako doon. 'Di ba? If I know na my time and my energy are more important at this time, or my peace of mind or my rest, I just let things go na okay, hindi man ganun yung luto na gusto ko, or 'di ba, hindi ko na maikamamatay, hindi na maikamamatay ng mga anak ko, pero ang ikakasira ko is pag unti-unting napapagod, nababurnout, and yung mental health mo nagsasuffer. So yun, know what things you can delegate and ask help from, even from your kids. Yeah. It's a perfect time to teach them how to do household chores para hindi rin sila lumaking pabigat sa mga asawa nila. Train them. Yes. For example, 7 years old na, pwede mo na siguro turuan mag-walis-walis, magugas ng pinggan. Even magsaing. Yeah, diba? Rice cooker naman. Kids in Japan, from preschool to grade 1, they are taught to clean. Like their canteen, the floors of their classroom. So, tinuturo na yan lahat sa kanila. So, it's never too young. Hindi yan pagiging pagpapakaalila sa anak, diba? Para paglaki nila, hindi sila yung pinag-uusapan natin dito ng mga toxic na asawang hindi tumutulong. Yung masarap ibalik sa magulang. And speaking of relationship, ito yung pinaka-importanting check-in, mga kakuda. Is this relationship still helping me to grow? Medyo hinga-hinga tayo, ha? Hinga malalim. Okay. Or is it slowly erasing who I am? Erasing? Yung, kumbaga, yung identity mo ba nawawala na dahil sa relationship na to? Oo. So, kung yung answer mo is this relationship still helping me to grow? Kung no, yun, medyo hingi ka na rin ng support, diba? Hindi naman namin sinasabing iwan na kasi there are some relationships na pwede namang, you can grow together, pero hindi ka kasi nagsasalita. So, pag mga ganon, it's a good time to really reflect. Ano ba yung mga gusto ko in a relationship? Minsan kasi ano na lang yung required? Ano na lang yung bare minimum, diba? Yeah. So, kung mag-journal ka tonight, what do I really want? Hindi in an ideal man, ha? What do I want to feel, to experience, and to become in this relationship? And then, if medyo may hindi na aligned dun sa mga nangyayari,
then talk to your partner. If your partner really loves you, hindi yan magiging defensive. Tutulungan ka niya mag-grow, i-acknowledge niya yan. But it's a process talaga. Yeah. So, tandaan nyo lang guys, kapag meron kayong parang nafe-feel na pagod na ako maging nanay, diba? Pagod na ako maging businesswoman, tapos sa bahay walang tumutulong sa akin. You're not ungrateful. Yung iba kasi sasabihan ka, diba? Uy, magpasalamat ka nga, meron kang pinagkakakitaan, nagreklamo ka pa ba? No, you're not ungrateful. You're just finally acknowledging the weight that you've been quietly carrying for too long. Hindi mo kasalanan kung pagod ka. Hindi mo obligasyon buhatin lahat, and lalong-lalong hindi lang ikaw ang nagbubuhat dapat ng lahat. Kaya nga partner kayo di ba? Yeah. So, let's recap. Kanina, pinag-usapan yung invisible labor. Invisible labor, yung parang ikaw lang nagtatrabaho lahat. Pinangalanan din natin yung disconnect na pwede kang respected sa negosyo pero binabaliwala ka sa loob ng bahay. And pinag-usapan natin yung guilt, conditioning, at pressure na kailangan mong kayanin lahat ng bagay. Dahil nanay ka. At dahil babae ka. Pero hindi yun totoo. Okay? So, tingnan mo rin kasi yung epekto sa atin, 'di ba? Sa ating mga babae, burnout, depression, resentment, identity crisis. So, binigyan namin kayo ng tools din kanina how to set your boundaries, paano makipag-usap kay partner na hindi siya maging defensive at di nauuwi sa away, and paano humingi ng tulong nang hindi nahihiya or hindi nagigilty. Yeah, and most of all, we reminded you na hindi ka mahina kapag pagod ka. Tao ka lang hindi mo kailangan buhatin lahat ng issue sa mundo or ng issue ng mga tao mo, staff mo, kids mo. Yes, and remember mga kakuda, mga queens natin dyan, you deserve a life and a love that doesn't punish your power. So, hindi totoo na porket career woman ka, strong independent woman ka, ay malas ka sa relasyon. You deserve both of that, okay? So, yung relationship mo, yung mga ginagawa mo, should all protect your peace. Kaya, huwag kang mahiya na maka-feel na parang hindi na to okay So, it's okay. Reach out to us. We're a safe space. O, parang may mali. Pag may ganon, message ka sa amin, 'di ba? Or makinig ka nitong podcast. Yan. At kung nakarelate kayo mga kakuda sa aming episode ngayon, lalo na yung mga CEO, empowered women dyan. Na burnout. Yan, na burnout pero nagtitiis. Mag-comment lang kayo sa Spotify, sa YouTube, at sa TikTok. May TikTok din kami, Instagram, and Facebook. And yeah, see you next episode mga kakuda. Bye mga kakuda! Bye!